Mga karos, good morning. Ayan, good morning, kamusta po tayong lahat? Welcome back po muli dito sa aming channel. Araw po ng Martes, July 30. Kaya ilang araw na lang, August na. Okay, papunta tayo ng phase 5. Kukuha muna ako ng mga gamit para sa panghukay ng lupa. Ayan, bali update tayo sa mga project natin. So may gagawa rito sa phase 6, sa phase 4 ng Lumina. Dito sa phase 3 syempre meron din. Tapos dito sa phase 5 at saka dito sa phase 1. Ayan, bali watak-watak muna ulit tayo. Bali ang total na bilang ng tropa ngayon 10. Tapos magdadagdag tayo ng isa pang tao para makatulong dito sa ating mga ginagawang ongoing project at saka sa mga paparating pa na project. So nagdagdag tayo, bali ang total na bilang natin nasa 11. Tapos meron tayong isang on-call. Yung on-call natin si Kuya Rigor. Yan, sa overall paint. Minsan talaga hindi talaga nagpipirme dito sa project natin yung mga pintor. Kung kailan lang meron. Pero sa nakikita ko, parang araw-araw natin siya makakasama kasi dire-diretso yung project natin tsaka gawa. Meron kasi mga nagpapagawa ng bahay, wala namang cabinet, kaya wala rin pipinturahan. Kung meron man, ang pipinturahan lang yung mga pinto. Okay, bali eto, samahan niyo po muli kami ngayong araw po ng Martes. Yeah, enjoy watching po. Let's go. Tara. Okay, dito na tayo sa phase 5. Kaya bye, good morning. Morning, boss. Yan. So dadali na natin to sa phase 1. Yung trabaho kasi na pang-structural dito, dun lang sa nakikita nyo. Papunta doon sa likod. Tapos itong harapan wala naman. Ayan na. Oh, dinala mo sila rito. Hey Richard, good morning. Good morning. Ano ang pangalan mo, pre? Sandy. Sandy. Yeah, good morning kay Sandy. Good morning. Tsaka si Master Jojo. Good morning. Yeah. Wala bang nakaray dito? Okay, bali doon tayo sa phase 1 kasama si Sandy at saka si Kuya Richard. Yan, doon sila gagawa. So wala pa sila Bilog dito tsaka sila Adonis. Punta tayo ng hardware. Yan, meron tayong delivery ngayong araw para dun sa project natin sa phase 1. Para sa mga extension, bakal, buhangin, simento, graba, hollow blocks. Tapos sabay na rin natin yung adhesive. Total naman medyo lumuwag na doon, gawa ng bawas-bawasan na yung materials kasi ceiling framing okay na. Bali pagpapatuloy na lang din yung electrical. Okay, dito muna tayo. Yan na muna tayo ha. Salamat po. Thank you, thank you. Yan, okay na tayo rito sa hardware. Yung ganun lang kabilis. Bili tayo ng tansi. Tapos si Master Jojo may pinabibili pa para doon sa project natin sa phase 6 para sa mga carpentry. Yan, tara. Okay na tayo rito. Karagdagang liston or yung edging at saka syempre yung fixing materials natin sa cabinet. Opya. Tara. Bili muna tayo ng salamin sa mata. Sun protector. Sira na yung salamin ko. Ito, mumurahin lang to. Pero pwede na. Magkano po yung ganito, ma'am? 60. Ayos. Okay, dito na tayo. Ito mga pinamili natin kanina sa hardware, dito gagamitin yan. Yan, si Master Jojo, good morning. Hi, good morning ulit. Good morning ulit. Yan. Yan, dyan na yung pako. Finishing nail na number 1. Ayan, bali, ang mga gagawin pa rito, pintuan ng cabinet. Yan, may mga pintuan to yan. Tapos, isa lang dito yung 40 cm, yung dalawa, 30. Bali, sabihan ko na lang si client na mag-adjust na lang po sa hanger kasi may hanger yung
yung baba nito, may hanger rod. So syempre 30 cm lang. Bihira lang po kasi yung mga 30 cm na hangeran. Pero may nabibili nun sa ano, sa online. Tapos ang standard 40. Ang 40 kasi sa hanger. Bali may mga hanger rod po yung ilalim. Tapos dito nag-umpisa na makapagpahid ng tile grout. Ayan. Okay na, malinis na rito. Pati dito. Ayan, malinis na. Ayos na. Yan, pali medyo marami pang ikakabit dito. Kagaya dun sa dito sa ano, sa wall. Bali meron tayong French type wall mirror dyan. Tapos yung tungkol nga dito, ngayon pa lang yata napanood na yata ni client. Bali tatanungin ko siya kung ano yung plano dito. Pero pagka malakas ang ulan o kaya hindi naman bagyo, hindi naman nagkakaroon. Pero nung sunod-sunod na, araw-araw na umuulan, nagkakaroon na. Kakaroon ng problema sa ano, ilalim. May lumalabas na tubig. Tapos ito, nakampisa na lang din i-tile grout. Okay na rin to. Tapos retouching paint na lang. Tapos ito, pipinturahan pa yung mga dulo ng bakal. Paakyat. Yan. May retouching pa to. Eh, malapit na tayo matapos dito. Ito na lang, bali yung cabinet nga pala, napagkasunduan namin ni client, puro puti. Puti na lang, pati yung mga pintuan. Yan, okay na daw sila rin. Yan, okay na si Master Jojo. Yung ibang plywood magagamit pa para dun sa ano, pintuan. Mag-assemble pa siya. Tapos bibili tayo ng lacquer primer surfacer. Ano yan, isang galon na? Isang galon? Isang galon. Yan, para bago ikabit sa ano, sa wall, naka-primer na siya. Yun lang ba yung install ko yan? Yung mga ano? Yan lang, pati yung solar. Yung solar dito. Solar. Oo. Pati yung Gagawa ka pa nung open yung shelves. Oo. Pati yung ano? Yung wall mirror. Dikit-dikit daw. Oo, dikit-dikit. Tapos yung reload dun sa may gitna. Yung solar dito. Gaman. Okay. Let's go. Ayan, good morning nga pala sa lahat ng client owner natin. Yan, sa ongoing project. Nandito tayo sa phase 4 naman. Bali, nandito si Louie. Louie, good morning. Good morning. Ayan, pinagpapatuloy ni Louie yung mga nasimulan ni Kuya Richard dito sa loob ng toilet and bathroom. Tapos yung update sa Bernice natin, nandito si Kuya Rigor. Good morning po. Morning, boss. Good morning. Morning, mga kapinta. Ayan, no? Kuya, ano yung status nito? Ano? Di nakaliha pa lang. Clear na natin to. Ay, clear gloss. Clear plus na yun. Ayan. Yan, parang ganito yan. Clear plus na natin yun. Yun. Tapos ito po kasi puti. Tapos ito naka wall fluted panel. Yan. Ito yung mga nagawa. Pintab. Tapos si Louie rito, pagpapatuloy niya installation ng tiles. Unti na lang, isiroho na lang dito at saka doon sa dulo. Ilang piraso. Tapos babalik po siya doon sa phase 6 sa ginagawa ni Master Jojo. Yan, may onting kailangan lang si Kuya rito. Bali, bili pa tayo ng polytop. Baka isang galon pa. At saka lacquer flow. Tsaka clear gloss lacquer. Yan, para mabugahan na po yung mga pinipinturahan niya rito. Para maging ganito na aking tab. Okay. Yan, bali, pagsasabayin ko na yung kailangan dun sa phase 6 at saka dito. Okay, babalik na lang ulit tayo kagad dito. Yung iba nandun pa sa loob na kuya. Nandun pa sa loob. Dito natin yung binili sa ano, Tercel Hardware. Bali yung ano, yung paint materials. Okay na yan kuya, no? Kahit di mo na itali. Okay na ba? Bali yung paint materials para sa phase 6 yan, 2,508. Yan, yung iba naman para dun sa phase 4. Yan yung pinabibili pa ni Kuya Rigor. Okay, hatid na natin to. Tara. Yung binilang ko na hardware, yung gumagawa kami sa ano, Metro Building. Yan, dyan din ako bumibili. Pinakamalapit. Buti na lang
Halos yung mga pinabibili nila Master Jojo tsaka ni Kuya Rigor, nandyan lahat. Sa ganitong ano po, pag ganitong pangungontrata rito, hindi po lahat ng hardware nabibili namin lahat ng kailangan namin doon. Kaya yung iba, bibili namin sa iba. Hindi man namin mabili sa pinakamalapit, talagang lalayo pa kami. Tsaka isang factor na rin yung binibila natin yung pinakamura. Isa din yun. Pero same brand and same materials lang din. Nakabalik na ulit tayo rito. Bali, inuna ko lang yung mga pinabibili nila kasi sila na yung gagawa ng preparasyon nito. Bali, lacquer primer surfacer. Yan, 4 na litro. Yan kailangan bago may dikit sa dingding, pinturado muna yung likod niya. Kaya meron na kagad tayo nito. Tapos sa polytop, 1 litro. Additional lang na roller. Bali, ano na lang to, yung filler lang. Tapos bumili tayo ng lamp black at saka Roshen. Kasi off-white lang yung kulay nito. Off-white lang, parang ihahambing lang namin sa pader nitong tool white. Tapos sa quick dry enamel na white, yan ang ipantitimpla natin sa top coat. So lahat nung yung kaha, pati yung pintuan, isang kulay na lang. Tapos liha, yan bali 100, 240 and 180. Yan bali mamaya pag natapos si Louie ron, dito na siya pepwesto. Ito na may mga kailangan dito. Kuya, ito. Ano kuya yan? Napilitan na akong Boysen. Lacquer flow Boysen. Baka naman, ang mahal-mahal mo. Medyo mahal to kuya, kasi Boysen. Wala naman libo. Tapos isang galon ulit ng lacquer. Lacquer ano tuloy ito? Polytop. Kaya nandito na yung lacquer, clear glass lacquer. Yan. Bakit basahan kuya? Basahan na lang yan, boss. Pwedeng traste. Okay. Bali, ano yan? Anong tawag dyan sa ginagawa mo? Bully? Hindi. O, stain. Stain. Okay. Ayan share namin sa inyo. Kaya makakapinta. Stain. Stain po. Nagpapahid siya ng stain. Kasi natural naman siya eh. Natural varnish. Kaya yung isang buong basahan na. Yung hand rag, yung yung ordinaryong basahan lang. Yung bilog. Ayan. Okay na muna tayo rito. Bali, punta tayo dun sa phase 1. Tapos dadaan pa ako ng phase 3. Then babalik ulit ako ng phase 5. Yan pansi pang layout. Tara. Okay, dito tayo sa ating second project sa phase 3. Yung mga panambak pala rito nahakot na po kasi ito po ay plano ko na pong palagyan ng preparasyon to kasi sa tuwing umuulan ng malakas nagmo-moist po siya sa kabila, natagos pa rin siya. Tapos ito nga po pala mga basura na to, nahakot na yung panambak na dito. Yan, medyo malinis-linis na, di ba? Okay, may gumagawa dito, bali si Kuya Dindo pa rin. Kuya Dindo, good morning po. Good morning. Yeah, good morning. Good morning. Yeah, malinis na yung labas natin kuya. Sir, pinalis ko sir. Oo, yun yan. Saka yung mga nakakot na yung mga panambak. Nasegregate. Buwas na ako tatapos sir. Sige. Okay. Yung nagpabili ka na ng sa akin, di ba? Ng wipe out para dyan sa taas. Yes sir, yung mga mga kisa mo. Ano ba ginagawa mo dyan? Diretso pahid na o pinupunasan mo ng basang-basahan? Ano sir? Yung maganda, basang-basahan mo na para matanggal yung alikabok. Tapos saka yung wipe out. Yan, si kuya na muna bahala rin ito. Preparasyon muna. Yan, total naman, marami nang nagawa dito. Paikot. Kuya, paki-inspect na lang yung masilya nila ha. Yung mga masilya na ginawa nila. Yan, sa phase 1 tayo. May pala rito, kailangan natin ito. Dali na natin. Bali dito naman tayo sa isang project natin na Mia. Yeah, Mia Townhouse Inner Unit, bali 36 square meter. 18 and 18.
Bali dito sila nag-uumpisa sa harapan magkukay. Bali may delivery tayo, hollow blocks, graba, buhangin. Dito na lang sa harapan. Nandiyan na lang po natin na yan na papabagsak. Tapos kapag ka dumami-dami to, schedule natin ngayon ng hakot panambak mamayang hapon. Tapos sa hollow block siguro baka kaya tansya dito na lang din para hindi makasagabal sa daan kasi maliit na lang po yung daanan dito. Yan inahuhukay nila. Inspeksyonin pa namin to bago asintadahan. Kailangan makita namin yung linya nito kung nakatap ba sa ano. Ito may tubo naman ako yan isa. Yan, hanapin pa natin yan. Si Kuya Richard at saka si Sandy yung nandito. Ayan. Bali clearing muna. So ito nga po palang ginagawa namin dito. Ito yung isa sa pinaka hindi na natin inabot pinakamadumi, maraming tambak. Ayan Bali ilalabas muna nila to habang naghihintay. Tapos kukunin ko yung laser dito para makuha namin yung actual na layout nito. Bali 4 meters hati sila. So mahirap gumawa talaga ng ng magkakadikit kasi hindi ka pwedeng magkamali sa yan, sa hatian ng unit. So abangan nyo yung mga discarding gagawin namin dito kasi dikit-dikit nga yung bahay, tapos may downspout pa. Ito nga po pala gawa sa gawa sa hollow blocks, kaya ganito. Onting hairline crack lang, nagmo-moist kagad papunta sa loob. So yung clearing muna. Kaya may tubig na dito. Tingnan kayo tubig. Yung tubig. Yan sila muna dito. Bali hintayin nila yung delivery. Sige, at saka timba pala timba, at saka yung delivery, at saka tuntansi, syempre. Yan. May pako ka na dyan, kuya? Mag-iwan na rin ako. Yan. Bumalik tayo rito sa phase 5. Yan kanina si Kuya Boy pa lang yung inabutan natin. Then kukunin ko din dito yung yung laser para dun sa layout sa phase 1. Okay, bati uli. Si Kuya Boy nabati ko na kanina. Si Ricky. Good morning, Ricky. Good morning, boss. Dilo, good morning. Tsaka si Marvin. Good morning. Good morning. Wala ba tayong kailangan dito? Nagdala tayo ng mga pamorma tsaka kahoy. Okay na kaya yun? Sana okay na lahat yan. Gawa na lang natin ng paraan. Meron naman tayong gamit. Ay, wala na kayo tubig. Sige. Pero may galon. May galon kayo dyan. Container. Okay, bali inumpisa na uli nila yung CHB laying dito. Manalangin kayo na hindi uulan. Diba? Siguro hindi naman. Bali, yun, may bagyo pa nga rin. Pero lihis naman po dito. Okay, bali merong pintuan dito. Ang baling niya pa kanan pagpapasok tapos yung bintana meron din dito. Bali yung mababaklas namin sa likod, yun ang ililipat namin dito. Ayan. May bakal pa. Kuya Boy, yan na rin yung gagamitin natin pang flooring. Yung mga bakal na nandito. Tira mo lang yung 12mm para sa lababo. Ito, hindi tayo magpapalit. Hindi, magpapalit tayo. Gagawin nating 9 branches. Ilang may aircon? Siyam. May aircon. May dalawang aircon. Yung sa Heater. Para ba design nun? Ganun pa rin, yung dati. Yung ganun na ganun. May exhaust, 4 na pin light, may heater. Okay. Ang wiring. Yan, habang naghihintay tayo ng materyales, siguro Monday or Tuesday, PVC panel naman ipapadeliver natin dito. Pero hindi pa yung basta makakabit kasi uunahin namin yung mga problema dun sa taas. Si Adonis, good morning. Good morning. Hindi ko pa nga pala na isasuggest kay client yung gutter na yan. Kasi bulok-bulok na Siyempre maganda yung palitan na lang. Tapos double check ko lang yung lagay ng panahon kasi pag tuwing hapon, naambon, naulan. Balak namin sana ang ayusin na yun nasa taas. Yung CHB muna rito, sintada. Nasa tansi pa rin ba kahit nakadikit sa pader? Konti lang, boss. Konti lang. Okay. Ayan, makukubera na po yung rito, yung butas. Bali, hindi naman butas to, ibig sabihin yung niche. Ang pinaliwanag ko na to, yung likod nito, toilet and bathroom. Makukubera na, magiging safe na yung nila. Yung tiles sa likod. Ayan, asinta.
Yan sila muna. Kasi sila, bilog sila Adonis, may hinihintay rito. Yung para rito sa staircase. Hindi pa nila matatapos to. Yan. Tapos yun sa pagko-cover naman ng ceiling, yan pwede na nilang gawin to. Iwasan na lang muna yun, yung dulo kasi mabubugbog sa tubig yung hard deflex. Yan, pag natapos ni Kuya Boy to, pwede na punta takloban nila Adonis, nila bilog to. Okay, may isang center light, 8 pin light sa cove ceiling, at saka may isang linya ng strip light. Track light, then track light. Bali may mga nakababang wire dyan, tig-iisa. Tapos syempre, kahit hindi nagpagawa si client ng para sa bubong, sa roofing, meron kasing ilaw yan, at saka sa mga poste. Tsaka, tama, sa poste. Mag-aabang pa rin kami, no, Kuya Boy, no? Mag-aabang pa rin po tayo ng linya para dyan. Poste ka dito. So, ayan. Kahit hindi pa siya nagpapagawa rito, may abang na. Okay, ito yung laser natin. Yan, bali, obserbahan muna namin yung lagay ng panahon para makapag-prepare kami dun sa taas. So, habang wala pa, yung mga hinihintay nating ibang gamit, yan, dyan muna sila. Sa structural natin sa extension. Yan, babalik tayo ng phase 1. Okay, nakabalik na tayo rito. Bali, tsinaga na lang namin. Ang hirap makita. Tapos kumuha tayo ng hagdanan para mahulugan natin yung kalahati ng firewall. Yung kasi yung hatian eh. Tapos kuya, kuha tayo ng 4 meters dyan hanggang doon sa dulo. Tingnan natin kung tatama. Bali kuya, iwan ko pa rin to. I-double check ni Jojo yung gawa dyan mamaya. Iwan pa rin natin yung laser. Ang importante lang naman yung sa excavation. Yun ang mahalaga. Kaya. Sige, sige. Okay, yan lang muna yung gawa nila sa tanghali. Medyo matrabaho. Kumpara dun sa mga inaabutan namin, medyo matrabaho dito. Maraming gagawin bago makapag-umpisa. Tapos ito, tinawag ko na para kahit naman papaano mabawas-bawasan yung kalat. Sana makontrol natin yung transition kasi pag ito nawala, maluwag ulit, di ba? Pagka ganito kasi may mga dumadaan ng sasakyan, nakakasagabal. Ayan, break time muna. Break time. So mga karaw, sa after break time, nakakatapos na natin na mananghalian. Shoutout ulit kay Attorney Lawrence from Novali. Ayan. Yung upload video kasi natin late na late siya kasi wala tayong upload nung linggo, kaya late tong napapanood nyo. Late yata siya ng 1 day. Ayan, shoutout po ulit. So feeling ko maganda naman na yung weather. Sisikapin namin na may magawa kami dun sa bubong ng ating bagong project dito sa phase 5 para kahit pa paano pag umulan hindi naman masyado mabasa yung heat insulation na nilagay natin doon, yung hard deflex. Tsaka check din natin kung may magagawa tayo dun sa slab ng toilet and bathroom para hindi po mabasa yung ating mga framing and ceiling na ilalagay natin. Tara! Okay, dito na tayo sa taas. Ayun, mga kasama natin si Bilog tsaka si Adonis. Gutter. Bali, disclaimer lang, no? Yung mga pinakikita namin sa video na to, hindi nangangahulugan sinisiraan natin yung developer. Ano to? Gagawa natin ng solusyon, pero kakausapin ko pa si client. Mas maigi, palitan na lang po ng stainless gutter to. Nangyari to kasi nawala to sa klibe, kaya yung tubig laging nasa gitna lang, kaya naiipon. Nung nagkalawang na, doon na nag-umpisang mabulok. Sa contract namin kasama yung repair and maintenance, pero i-double check ko muna kung kakayanin niya ng mga ginagawa namin. Pag hindi, baka replacement na. So dito muna ako. Okay, kaya naman pala ang lakas-lakas ng tagas doon. Kita niya dito. Ayan o. Kahit po maliit na bubwit, kasya po dyan eh. Kahit maliit na daga. Kaya naman pala meron siyang lusutan ng tubig malaki. So ito, meron akong concrete epoxy. Haluin ko yan. Tapos dadalhin ko yan dyan. Then iboblower ko para pumasok. Ayan.
blower natin para pumasok po. Ito nga po pala kaya malinis na rito kasi blinower na nila, bilog nila Tonis. Yan muna yung gagawin ko dyan. Pag sumuksok na siya sa loob, patutuyuin lang natin. Bali kailangan yung concrete epoxy mapunta siya dun sa pinaka hairline crack dun sa loob para ma-block niya. Tapos ito naman ang gagamitin natin para sa blocking, para ma-block natin. So ulitin ko lang no, doon sa nag-comment, bali sir, bonggalo lang po yung finish nung ng gawa namin dito. Ito po kasi wala naman po tayong paglalagyan nito. Hindi naman po pwedeng ilabas natin. Kasi pag nilabas natin yan, ang finish niya may nakausli dyan. Ayaw naman ni client ng ganon. Minimalist lang yung gusto niya. Nakasabay lang tayo dun sa laki ng hollow blocks para pag natapos yung squareness nung dimensional maganda. Malaki po tong poste namin, bali 30 cm po yan, kaya kahit pasukan pa po natin yan ng PVC, kaya malaki pa rin po siya. Pero hindi namin ginagawa yan dun sa slab. Pag halimbawa naka slab to or propose for second floor, bali hindi natin pinapakain yung ganyan mga PVC sa poste. So yun lang, dinagdag natin sa video. Iakyat tayo. Okay, nakita na natin yung problema rito. Siyempre manipis yung bubong pero maganda. Maganda po yung bubong niya. Yan ang unang ginagawa natin dito, yung mga text screw. Yan, pina-applyan natin ng bolt kasi lahat, pati yung mga dugtungan. Yung mga dugtungan, yung mga walang bolt kasi, pati yung mga pinagribitan ng flashing. Pero maganda naman, maganda po yung bubong. Ayos naman, maganda. Tapos ito, ayan o, yung dugtungan na yan, maganda naman yung pagkakalagay, flat naman. Meron kasing nito male and female yung dulo. Siyempre yung female nasa ilalim lagi siya, tapos yung male dapat nakapaibabaw. So feeling ko ito napapasukan to. Tingnan mo, may bakas pa. Ayan. May bakas ba siya? Tsaka rito medyo nakaangat. Yan, kaya naman malala yung tulo banda dito. Makikita nyo, text screw. Hindi masyadong malaki yung niya, yung flashing. Ayan o. Dito kagad. Yan, dito na kagad tinirada. Kaya kapag pumasok yung tubig dito, lulusot dito. Ayan. Ito yung problema na nakita natin. Dito wala na palang firewall pag ganyan. No, diretso na. Pag single firewall pala, wala na. Single nga lang. Ayan. Kaya nga tinatawag na single kasi wala na pagdating dito, wala na. So ito, pinapatagtara natin ng sealant. Tapos yung sealant natin pipinturahan ng epoxy primer. Yan, epoxy primer to. So maganda naman yung bubong. Ang nakikita lang talaga natin, talagang pag turnover to ganyan lang pag tinext screw na nila, tapos na, turnover na. Hindi naman makikita to sa sa punch list. Hindi naman, wala naman nakakit dito. Yan, hindi na nila check to. Malalaman niya lang to kung may tulo sa baba. Yan. Kalula naman. Kakalula yung owner natin. Yung mga ginagawa naming renovation dito sa phase 5, halos ganito talaga. Lahat ginagalaw namin, pati yung bubong. Baka nga possible pati yung yung drainage sa harap, kagalawin din natin yan. So eto na, inuumpisahan na. Gumanda-ganda na yung panahon. Oh, may ninja rin dun sa kabila. Ayun oh. May ninja din, ninja. Siguro na-discover din nila na may tulo din yung gawa ng turnover. Ito rin, makikita nyo, tad-tad din po to sa kabilang bahay. Ayan oh, may butas oh.
Minsan kasi yung nagkakabit ng ng tech screw, wala na silang guide eh. And bali tinatansya na lang nila kung saan nakatutok yung parlina. So minsan kaya naiiwanan na may butas. Ito meron dito doon butas. Yan, bali susuriin naman namin lahat to. Tapos maganda mag-renovate ngayon kasi araw-araw umuulan, malalaman natin. Ito yung dugtungan ng yero. Yan, pinalagyan na rin natin. Yung isang bubuin na yan. Tapos yung mga gilid ng flashing. Magkano? Ito, lagyan mo to. Ako? Oo. Tsaka yung flashing na yan na nakabuka. Yan. Yan, pati yung mga pako dito pinalalagyan natin. Gawa po sa to, sa buhos yung mga pader, pero para makasigurado lang. Hindi naman natin malalaman yung loob niyan eh. Yung problema na nakikita natin doon, eto yun. Ayan o. Yan, isang mahaba yan, biyak hanggang doon. Meron din siya banda sa taas. Yan, nakiapak na lang tayo rito sa kapitbahay. Bali ang solusyon na gagawin natin dito na lang, emulsion na lang. Siguro mga paabuti natin ng 4 na patong. Pag sininsilbo kasi natin to, kailangan muna natin magpaalam dito. Kailangan gumawa ng note na permado na nila na pumapayag sila. Kasi pag sininsil natin to, kailangan may mga stabin. Kakayanin naman ng emulsion to. Yan, mga 3 to 4 coats. Yan, ginawa na namin to dati, pero mas maganda sana sinsil. Pero may nakatayong bahay na kasi rito. Yan, yung pinagsinsilan nito dito mapupunta. Tsaka mag-ano tayo rito, yung gagawa ng tuntungan. Hindi naman pwede nakayero. Okay na to. Nakasuksok na yung concrete epoxy dyan sa loob. Ayan. So pag natuyo ito, lalagyan na lang ng ENB naman. Ito naman yung gagamitin. Ito tsaka ito. Ayan. Tatapos na doon Diyan na lang sa gilid. Ayan. Bali yung pag-apply ng ENB dito, baka bukas na kasi matagal matuyo yung concrete epoxy. Matagal silang matuyo. Dumating na nga rin pala yung mga tiles. Ayan water closet sa vanity. Sa mga tiles yun dito na. Ito yung gagamitin sa sa floor area. Yan, off-white yung tiles niya. Bukas ko naman mag-electrical si Kuya Boy sa taas. Dito na siya sa CR. Ito nga po pala, mababaklas to. Baklasin natin to, tapos ito, titibag din yan. Pero pag gano'n na, pag may extension na, complete na extension. Ito, saka to. Ay, hinihintay ko lang matapos yan. Adonis sa akin tayo dun mamaya. Ayan. Buhos ng poste namin, kalahati lang muna. Ayan. Kalahati muna. Bukas magpa-flooring na kami dito. Bukas yung abang naman ng linya para sa waterline. Sa waterline naman, tapos babawasan pa namin yung lupa. Tapos graba. Yan, buhos. Tapos na si Adonis. 2 galon. Yan, bali 2 galon ng epoxy ENB. Ano lang pala, primer. ENB tuloy, epoxy primer. Sa taas, yan, check natin. Bali okay na, mapapansin nyo lang magkaibang kulay yung nagamit namin.
Yun, dalawang coating yan. Tapos ito dalawa din. So tigkalahati na lang po nung bubong ginawa namin. Kasi una na pahid na namin gray na. So patutuyuin muna namin to. Tapos ang top coat nito siguro pang ano na sa amin siguro, yung halos patapos na. Kasi obserbahan po namin to Obserbahan lang namin to kung magkakatulo pa. Tapos yung tungkol dito sa gilid ng wall na yan, bali papa-schedule ko na rin po yan, pero papaalam tayo sa kabila kasi tatapak pa din dyan yung gagawa kahit magaan lang yung trabaho. Yan, bali papa-emulsion natin yan, pero papaliha ko muna yung pader. Yan, papalihan natin yung pader para kumapit ng gusto yung acrylic emulsion. Tapos mga 3 mano hanggang 4 na mano, 1 galon ubusin natin dyan. Okay na, iba nga lang yung kulay, magkaiba lang, wala namang kaso yan. Bali yung itatop coat natin dyan yung roof guard na kulay puti, pula. Roof guard na kulay pula. Yan. Tara, dadaanan ko muna yung kasunod na ano natin dito na project sa phase 5 din. Ito yung maganda sa amin hanggat maaari yung location ng mga gawa namin, hanggat maaari magkakalapit para yung gamit din madaling mailipat. Pag may kailangan yung tao, madaling nilang makapupuntahan. Okay, malunggay. Mas pataas na dun sa second floor nitong Angeli. Mahaba na rin po yung mga damo. So sa tagal-tagal din po kasi nito ating naghintay dito, yung ganyan na inabutan natin. Okay, bali ang improvement yung second floor at saka itong harapan ng bahay, likod hanggang corner, bali slab po siya. Yan, tapos habang gumagawa tayo, double check natin kung ano-ano pa yung mga gustong ipagawa ni client. Pero sa ngayon, ito na muna. Ito muna yung update natin sa ating vlog ngayong araw po ng Martes, mga ka-row house. Kita-kita na lang po ulit for the next video. So sa mga nagtatanong nga po pala about dun sa isang project namin dito sa phase 3, yung turnover namin na isang Angeli, yung second floor lang yung improvement niya. Abangan natin yung installation ng window blinds. Bali napuntahan na po pala siya ni Sir Ricky De Losa. Sa mga gusto magpakabit po ng Korean blinds, ayan po yung kanyang Facebook page. Paki-message na lang po siya dyan. So bibigyan din po natin yun ng before and after, kasi marami din nag-aabang doon sa mga small budget lang, kung ano yung gusto nilang unahin, yung second floor, front and back extension. So dito sa aming channel, isi-share namin yung price range para may idea kayo. So paano? Kita-kita na lang ulit for the next video. God bless po sa ating lahat. Ito, paalam po muna. Ayan, let's go. Tara.